Mga Pilipinong nasa labas ng bansa ang nangangailangan ng kalinga ng pamahalaan ngayon, lalo na sa punto ng repatriation o pag-uwi sa bansa sa gitna ng sakuna at matinding kaguluhan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating kilalanin si Arlene de la Cruz, isang batikang mamamahayag, filmmaker at direktor na nagkaroon ng malaking impluwensya sa larangan ng media at pelikula sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang matapang na pamamaraan ng pagbabalita at sa kanyang mga makabuluhang pelikula na tumatalakay sa mga kontrobersyal na isyu. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang inspirasyon sa marami dahil sa kanyang walang takot na pagharap sa mga hamon, kahit pa sa mga pinakamapanganib na sitwasyon. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Arlene de la Cruz ay ipinanganak noong January 4, 1970 at nagsimula ang kanyang karera bilang isang mamamahayag sa kabataan pa lamang niya. Sa loob ng ilang dekada, naging bahagi siya ng iba't ibang pahayagan at media outlets, kabilang na ang Philippine Daily Inquirer, kung saan siya ay naging correspondent at large. Kilala siya sa kanyang walang takot na pag-uulat, lalo na sa mga sensitibong isyu sa Mindanao. Ang kanyang determinasyon na maihatid ang katotohanan kahit na sa mga pinakamapanganib na lugar ay nagdala sa kanya ng maraming respeto sa industriya ng pamamahayag. Noong Enero 2002, habang nasa Jolo, Sulu, upang magsagawa ng isang interview sa mga rebelding grupo, si Arlene ay dinukot ng mga armadong kalalakihan. Siya ay binihag sa loob ng 3 buwan bago siya pinalaya. Sa kabila ng traumatikong karanasang ito, hindi siya nagpatinag. Sa halip, bumalik siya sa trabaho bilang mamamahayag at nagpatuloy sa paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang katatagan sa kabila ng mga pagsubok ay nagsilbing inspirasyon sa marami sa industriya ng pamamahayag. Bukod sa kanyang karera sa pamamahayag, si Arlene de la Cruz ay lumipat din sa larangan ng pelikula bilang direktor at manunulat. Ang kanyang debut na pelikula bilang direktor ay ang Maratabat noong 2014, isang pelikulang tumatalakay sa Maguindanao Massacre. Ang pelikulang ito ay nagpakita ng kanyang husay sa paghawak ng mga mahihirap na paksa, na kung saan ay nakuha ang atensyon ng mga kritiko at manonood. Nagdirect din siya ng Tibak, isang biopic tungkol kay Jose Maria Sison at Mandirigma, na inspirado ng Mama Sapano Clash noong 2015. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, si Arlene de la Cruz ay nakipaglaban sa colon cancer sa loob ng 6 na taon. Sa panahon ng kanyang laban sa sakit, nagpatuloy siya sa paggawa ng mga pelikula at paglunsad ng mga art exhibits. Ayon sa kanyang mga anak, hindi kailanman nawala ang kanyang sigla sa buhay at ang kanyang talas ng isipan, kahit sa mga huling araw niya. Pumanaw si Arlene de la Cruz noong December 20, 2021 sa edad na 51. Iniwan niya ang isang malalim na pamana sa larangan ng pamamahayag at pelikula sa Pilipinas. Ang kanyang mga pelikula at mga kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga mamamahayag at filmmakers. Ang kanyang dedikasyon sa paghahanap ng katotohanan at ang kanyang kakayahang ipahayag ito sa pamamagitan ng sining ay mga katangian na magpapatuloy na magbigay ng liwanag sa mga susunod na henerasyon. Sa ating pag-alala kay Arlene de la Cruz, mahalagang tandaan natin ang kanyang kontribusyon hindi lamang sa pamamahayag kundi pati na rin sa pelikula. Siya ay isang halimbawa ng lakas, talino at determinasyon naway magsilbing inspirasyon ang kanyang kwento sa lahat ng naghahanap ng katotohanan at hustisya. Huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa buhay ng isang dakilang Pilipina. Maraming salamat sa panonood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.